So, welcome to another episode ng ating podcast na Out of the Oven. Welcome to Out of the Oven, where Filipino entrepreneurs share their journey. I'm Grace Parazo, founder of the Daily Academy. You'll hear from our students, instructors, and inspiring guests to help you grow, not just in business, but in real life. Because if they can do it, so can you. Yan, na-miss niyo ba kami? Kaya, nandito Kami, na naman. na-miss namin kayo. Nandito na naman kami ni Ruthie. No choice kayo. Yes. Yan, pero ito na yung parang last episode na ba natin to? I think so, Oo. yes. Pero para for this segment lang, no? For this Correct. series. For this Yan. series. Oo. So, makikita nyo pa si Ruthie sa mga susunod. So, we need your feedback, guys. If natututo ba kayo sa mga pinagsasabi namin Yes. dito or nakukuha ba kayo? So, let us know in the comments. While you're still here, yan, don't forget to like and subscribe. Title ng episode natin ngayon, The Sacrifice Doesn't Count If There's No Plan Behind It. So, Ito yung mga nag-resign, pero wala namang plano. May natatamaan ba dyan, Mark? Ganun na. Feeling ko relate ka din. Natatawa ako kasi nga, relate na relate ako dyan. Nako, parehas na parehas kami yan ni Ruthie. Hello, Nico! Kaya tayo naging magkaibigan eh. Oo nga eh. Hindi lang pala yun yung common denominator natin. Ang dami-dami pa. Pero, ayan. Kaya kami na lang yung gumawa ng way, di ba? Correct. Hindi naman pwedeng puro sacrifice lang. Totoo. Di ba? Kasi dati, nandun ako sa pagbe-bake. Di ba? Tapos, actually, nagtatrabaho ko noon. Tapos, sa gabi ako gumagawa Grabe. ng cake. So, bake tapos decorate ng gabi. Kasi, gusto ko, tulog na sila, yung mga bata. Wala nang istorbo. Tama. Oo. So, yun. Tapos nun, nagtatrabaho pa in the morning. Tapos, may time pa na graveyard shifts ako. Nung nakwento ko nga before na tungkol sa mom ko, na nasa Talaga, hospital siya. Oo. Pero wala nang baking nun. Pero, ayun, hindi lang enough na puro lang tayo work, work, work. 'Di ba? Correct. Tapos wala naman tayong plano, wala ring direksyon, wala tayong pupuntahan. Ulit-ulit lang siya, ika nga. Kasi you are not breaking the cycle. Parang love life, mga XX, di ba? Kung anong ginawa mo dun sa ex number 1 mo, ginawa mo rin sa ex number 2 mo, kaya ex mo ulit siya. Ganon din po sa business, promise. Correct. Kung ano yung sistema at proseso na ginagawa mo dun sa first business mo na bumagsak at inulit mo lang ulit siya dun sa second business mo, babagsak din yun. Kasi nga, parehas lang yung sistema at proseso na ginawa mo. So, sana sa third business, iba na. Sana nagplano ka na, di ba? So, maraming entrepreneurs na, yan, 16 hours, 12, 16 hours na nagtatrabaho in a day. Hustle pa more, di ba? Mga ayaw Pero, makinig, be. nakakapagod. Di ba? Ano napapagod? Ako napagod ako eh. Ako masaya ako doon. Talaga? Alam mo kung bakit? Oh, Kasi may kliyente ako. ayun lang. Kasi Yun kung yung wala nang maganda. magkakamali, wala na kaming client. Pero at the end of the day, we Mm. don't also that to happen. Kasi pwede siyang ma-prevent eh. That's why we are doing, di ba, mga teaching, kagaya nga ng ginagawa natin ngayon, free podcast, free learning, and also the masterclass, which is very, very way lower than our consulting service that we provide to our clients. Dapat i-take advantage nyo na yan, Yes, guys. but then again, of course, marami din talagang mayaman na food business owner na ayaw na nila ikaw na gumawa niyan. Then, yun po talaga madalas naming sinaserve. So, yun yung maganda, no? Na meron talaga yung mentor na mag-guide sa'yo. And
hindi ka naman nag-iisa diyan, Grace. Kahit naman ako when I started, ako talaga rin lahat yung gumagawa. Mapa-sales, mapa-marketing, mapa-admin, pati yung claim ng client ko kasi 'di ba insurance nga yung Oo. pinasok ko. And for the accounting naman, ako yung nagta-tax file, ako yung nagse-submit, ako rin yung, mga inuutusan kung ano pa yung kailangan gawin. Nakakapagod talaga 'no. And buti na lang, I have a plan. Kasi talagang gusto ko mawala sa'kin yung mga nitty-gritty. Tuturuan ko na lang. So, nag-hire ako ng secretary. Nung nag-hire ako ng secretary, talagang siya na yung nagfa-file, siya na yung nagse-submit sa client ng mga nafa-file namin na tax. And dumami na lang din sila. So, yun yung maganda dun. Nado-duplicate mo na yung work. Tapos, pwede na kaming another service, another service, another service. Tapos, kasi 'di ba, parang hindi naman pwedeng isang ano lang. Parang sa inyo, hindi man pwedeng cake lang. Dapat may pandesal, may ano. Kami rin, sa service, hindi naman pwedeng isang service lang. Dapat nanganganak siya para mag-expand. And syempre makatulong din tayo sa iba. 'Di ba? Na ito yung alam niyang gawin, o di bigyan natin siya ng trabaho dito. Kasi hindi talaga lahat din gifted dun sa meron tayong gift. Like, for example, ako, magaling ako sa sales. Eh, di doon na lang ako magfo-focus. 'Di ba? Ibebenta ko na lang sila. Tapos sila na yung gumawa. Yun talaga yung pangarap ko sa buhay. Pero honestly, ngayon, hindi pa siya 100%. Kasi nag-e-enjoy pa ako. Doon sa ganyan. Sa work, Oo. pumupunta pa rin ako sa client, binibisita ko pa rin yung mga client ko. Especially pag mga SOP building, standard operating procedures, mga business process review. Kasi gusto ko yung feeling na, shucks, ako nag-review niyan at ako nag-ayos niyan. 'Di ba? Iba yung fulfillment. Correct. So, Kaya pwede rin siguro pag sila. mga 60 years old na ako, Oh. ayoko na syempre mag-field work kasi 60 na ako dun, wala na akong lakas. Pero ang maganda dun, kaya ko rin na mag-abroad. Eh, kasi tapos naman na engagement ko. O, pahinga naman. I know when to stop and when to take a rest. Kasi yun ang importante. 'Di ba? Kasi kapag forever ikaw gagawa, 'di ba? Baka maunahan ka ng cancer kaysa sa retirement. I guess itong sa mga students natin, no, sa mga viewers, pwede naman rin silang mamili eh kung anong role yung gusto nilang kunin, kung anong hat. 'Di ba? Kasi kung like you, nag-e-enjoy ka sa ganyan, I'm sure yung iba, may mga parts din nung sa business, yung nag-e-enjoy silang gawin, 'di ba? So kung nag-e-enjoy talaga kayo sa paggawa, edi doon kayo sa part na yun. At kung hindi naman yung strength, yung pagma-market and sales or yung pagma-manage, Join me. yeah. You can ask someone else to do it for you. Tama. 'Di ba? So, mag-hire ka. Sabi nga 'di ba, mag-hire ka ng somebody who's better than you. 'Di ba? Kung hindi mo naman talaga strength 'yun, hindi kunin mo na lang sa iba. Yan, kasi maraming mga ganyan din, yung mga creative people na gusto lang talaga nila yung And that mag-decorate. is their gift. Yeah. And that's So, okay. And that's okay. 'Di ba? Hindi kailangan lahat alam mo. Hindi kailangan lahat ikaw yung gumawa. Oo. Kasi we are created to have teamwork from each other. And sabi nga, 'di ba, no man is an island. So, kailangan mo ng ibang tao para ma-pursue yung dreams na gusto mo sa buhay. And basta ang pinaka-importante, yun nga, you have a plan, you have a long-term vision. And that long-term vision, let's do the business planning behind it, the budget behind it. Because a plan, a vision, without numbers, medyo mahirap po yan. Especially when it comes to business. Because business always have numbers. It always needs
money. So, kung nagsasayang lang po kayo ng pera, okay yan, kasi kung marami kayong pera. Pero kung hindi naman gano'n kadami yung pera niyo, sana pinahahalagahan niyo yan. Kasi wala rin naman akong nakitang yumaman. Even from my previous employer who is one of the conglomerate here in the Philippines, 'di ba? Grabe silang mag-budgeting, grabe silang mag-reforecasting. Ultimo piso, kaya nandun siya. Saan yan mapupunta? Saang project yan pupunta? Para saan yang project na yan? Kikita ba ako sa project na yan? Yun po yung mga nire-review namin. So, Importante very talaga important. na meron kang plan. Yes, And at may pupuntahan yung pera mo. oo. Hindi lang alam mo kung saan pupunta, pero ano yung result after investing that money to that project. Sabi nga 'di ba, you have to begin with the end in mind, 'di Yes, ba? agree. Yan. Parang in layman's term lang, 'di ba, when we drive our car, ano ba yung usually na unang binubuksan? Waze, Google Map, any map application that you are using. Ganon din yung budget, ganon din yung business planning. Siya ang mapa mo papunta sa destination mo. Papunta doon sa desired net income mo. So, kung wala kang budgeting, wala kang business planning, wala. Blanko. Hindi mo alam kung paano siya kukunin. Trial and error ka pa rin forever. So yun yung magiging guide mo papunta dun sa destination mo. Kaya mag-enroll na kayo. Yes! Nabanggit natin kanina na begin with the end in mind, 'di Yes. ba? So ano ba yung gusto natin para sa business? Siyempre Oo. gusto natin net income. Yes. And majority of the client that I've interviewed, it really relates to their personal goals. Kasi hindi pare-parehas talaga, Grace, yung end in mind. Kasi iba-iba yung negosyante, eh. Merong single, merong nanay, merong tatay, merong lolo, merong lola. So, iba-ibang role sa buhay, iba-ibang stage ng buhay, iba-iba yung goal, iba-iba yung personal goal nila. So, kung iba-iba yung personal goal, yun yung kakabit sa business goals, 'di ba? Kasi wala naman sigurong nagnenegosyo para lang sa sarili nila. Majority ng kilala kong negosyante at kliyente namin, they have family. And the reason why they are doing their business is really for their family, for the next generation. And luckily, hindi lang yun sa mga katubo nila, but also to the next generation as well of their employees. On which ang saya, 'di ba? Parang hindi lang yung first level na empleyado nila, pati na yung mga anak, dun na rin nag-work. Alam mo yun? So, maganda. Nabe-bless yung maraming tao because of that business. And sana ganun din yung pangarap ng karamihang negosyante. Hindi lang yung kinikita mo sa negosyo para sa akin lang. Kaya 'pag namatay ka, patay din yung negosyo mo. 'Di ba? Huwag gano'n. Sana yung pangarapin natin, ginawa natin yang negosyo na 'yan para magkaroon ng legacy. Of course, first with our family. Second, with the family of our employees. Kasi at the end of the day, hindi naman lalaki yan kung hindi dahil sa mga empleyado na na-hire mo or sa business partners na na-hire mo or sa mga contractuals na na-hire mo. So, pahalagahan natin silang lahat. So we're all here for the long term, no? Yes. Oo. Na meron Long term tayong is the key. maipapasa sa Parang ating love susunod na life, hindi generation. pwedeng short term lang. Dapat long term. Hanggang kasal, hanggang kamatayan. 'Di ba, Grace? Yes, tama ka diyan. Kasi Yan. yung short term, Mm. kilig-kilig, MU-MU, wala pong pararatingan yan. So, ganun din Oo. ang sistema kapag
hindi mo ini-scale up yung business mo. Mm. MU lang kayo ng business mo ngayon kasi feel na feel mo pa siyang gawin. Kasi passion mo siya, kasi interest mo siya, kasi favorite mo siyang gawin. Pero 'pag nagkaroon ka na ng pain, umiyak ka na, nalugi ka na, wala na, ayaw mo na, balik ka na dun sa employer mo dati. Pero ito naisip ko, Ruthie, not everyone rin naman kasi nung mga anak, gusto yung business nung magulang nila, 'di Agree, ba? agree. So, anong ma-advice mo sa mga ganun? Well, for me, it's really all about estate planning. Kasi at the end of the day, if the next generation, no one in the next generation would want the business, then might as well sell it. Yes. Or, of course, if you don't want to sell it, hire someone Mm. who will do the work. Mm. Even if the next generation doesn't want to do the business, it will run. Correct. Kasi hindi naman totoong 'pag ikaw yung negosyante, dapat ikaw rin yung nagtatrabaho dun sa negosyo mo. Hindi, Mhm. 'di ba? Ang nagtatrabaho yung empleyado mo. So, yung next generation, ba't mo pa siya aayawin kung hindi ka naman ikaw yung magwo-work dun sa business? And that will only happen if you have a very good standard operating procedures that you've consistently done in the years. 'Di ba? Mas mabilis siyang mag-grow kahit na sinong empleyado, HR, 'pag may nag-resign, mag-ha-hire lang. Ganun lang naman ang negosyo, mag-ha-hire, tuturuan, iti-train, gagawin niya na ulit o magre-resign na naman, papalitan. Mhm. Ulit-ulit lang, Grace. Actually, ang masaya dun, kapag talagang napahaba mo yung turnover ng isang empleyado. Ibig sabihin, maganda kang mag-pay, maganda kang mag-value sa empleyado mo, kaya nagtatagal sila, 'di ba? Pero siyempre, hindi talaga lahat magtatagal. Kasi They also need to grow din naman. oo, and some of them would want to become a business owner as well. Oo. Just Dahil like what happened to us, yes, 'di ba? na-inspire na sila, 'di ba, Yes, and to do their still, own. it's because of that business that this future generation will be inspired. So, hindi ka dapat matreten. Mm. Dapat nga mas maging proud ka. Uy, empleyado ka yan dati. Ngayon, 'di ba, nasaan na siya ngayon? Negosyante na rin siya. So, Oo. ako happy ako kasi yung mga mentors ko before, yung mga boss ko dati, they're very proud and happy of where I am today. Mhm. And even them, some of them are my clients as well, Mm. 'di ba? And some of them are also referring clients to us. So, ang happy. Ibig sabihin, 'di ba, talagang natutulungan natin yung isa't isa. Kasi kaya ka naman hina-hire kasi may ginagawa ka. Kaya ka nagkakakliyente kasi nagi-give value ka sa kanila. But it doesn't mean na kinuha nila ako yung gagawa kasi nga negosyante na ako. So, siyempre merong under me na gumagawa ng trabaho. And hopefully, yun yung prayer, mag-grow natin ng mag-grow yung business. Parang, 'di ba, sa the Bailey Week, we really want every student to learn this practice, this best practice of ours, so that they can really replicate their business with the next generations. Kahit na ayaw pa nung next generation, gagawin nila kasi wala na silang gagawin. Gets mo? Sa akin yung takeaway ko dito sa itong sa pagbe-business is lahat nung itong pagbe-business kailangan meron ka ring exit strategy. So sinasabi rin sa atin yan lahat, no, na kailangan you have to build the business to sell. Correct, Diba? to sell. Kasi kapag sinell mo, if nandun yung sa isip mo na you're planning to sell your business, gagawa ka ng paraan na para ma-standardize lahat. Yes. Madali siyang ipasa sa susunod, 'di ba? So kung At ayaw mahal. yes, Kasi correct. may branding ka. Oo. So kung ayaw man nung mga anak mo na kunin yung business na yun. So tama yung sinabi mo kanina na sell na lang, Oo, 'di ba? gamitin nila yung pera na mamanahin nila. Mm. But of course,
kung ako talaga yung papipiliin, strengthen the business. Na kahit na wala ka na, it will still grow. Para walang choice yung next generation. 'Di ba? Bakit mo pa ibebenta? Kumikita naman. Oo. 'Di ba? So, Mm. gumagalaw naman. I mean, just like the C family, 'di ba? Sana kasali rin ako kasi C rin ako Si ka rin. dun. Pero hindi. 'Di ba? I mean, the system is there already. Kahit nga makita natin si Miss Teresita C, 'di ba? Very humble, naggo-grocery sa SM, pero hindi mo makita na may bodyguard. I mean, 'di ba, hindi naman nila talaga kailangan na sila yung mag-work. Lahat ng process nandun na. So, ikaw, kung magawa mo na gano'n yung negosyo mo, bakit pa siya hihindian ng next generation? Siyempre itutuloy-tuloy na lang nila yun. Katulad nung anak ko, ayaw niya. Akin na lang, gano'n. Sa'yo na lang. Kasi ibang path yung gusto niya, 'di ba? Kaya gawan mo ng Oo. sistema Oo. para Mabenta ko na. gugustuhin pa rin niya. Hindi, gugustuhin pa rin niya na kanya pa rin yun kasi she receives money from it. She can just hire somebody Nandun to na, manage it for correct. her. Kakausapin niya na lang yung HR o Oo. hire ka na ng iba, ganyan. Yun lang eh. Ako, katulad nga ng na-share ko sa'yo, di ba? Our business is very specialized. So, you need to be a CPA or a business graduate or someone who really master the compliance, especially government compliance. So, I've started to teach my children, especially my eldest, regarding it. And he said, I don't want this business. Parang naiyak pa nga siya nung tinuturuan namin siyang gumawa ng FS. Pero sabi ko sa kanya, you don't have a choice kasi this is what we know. And someday, if ever we died suddenly, you know how to operate it kahit papaano. Who will you talk to? Who will you ask? How's the collection? How's the operations? What will you check? You just need to check. You don't need to do the thing. You just need to check na this already filed. This already collected. Or you already have the money. Sino pa nga ayaw doon? Nasa kanya na yung pera, di ba? So, ganun din. Ganun din sana sa inyo, sa negosyo nyo. Kasi di ba, pag nagawa mo na yung sistema, proseso, dire-diretso na lang yun. Kasi it will work. Each department will work for each other. And you will just wait for your dividends kung corporation ka. Kung hindi ka corporation, edi yung meron kang partner salary or kung hindi ka man partnership, yung sole prop, magwi-withdraw ka dun sa negosyo, sa bank account, 'di ba? So, madaming ways, guys. So, iba-iba tayo ng goal kung ano man yung gusto nating gawin sa negosyo natin, sa buhay natin. Correct. And yung money naman na makokolekta ng mga anak mo, they can use it to do the things that they want. Yes. So, hindi naman kailangan iwan yung first generation business eh. It's just that you really need to know how to run or what to do next. 'Di ba? High level on a high level note. Actually, alam mo, marami akong client na ganyan. And nakakatuwa kasi kami pa yung nag-a-advise, ano yung mga kailangan mo i-check, ito, ganyan, ganito lang, ito na. Parang sabi minsan nga nagbibiruan kami na, "Mark, sana kami na lang yung pinagmanahan," 'di ba? Kasi wala naman kaming mayaman na magulang na magpapamana sa'min. So, Kung pwede lang akin na yan eh, no? correct. Pero at least, God gave us these clients to guide them. And also, syempre, from that way, we earn from the business, from the consulting business. So, parang feeling ko ganun na rin, pinamanahan na rin ako ni Lord, 'di ba? Kasi sa kanya ni-lead yung mga client na yun na may mga problema. So, at least natulungan namin sila.